Naiingayan natin sila Miss Maharlika sa prayer, no? Kasi during prayer time ng mga KOJC workers and members, doon sila umatake, no? Sino ba ang allergic sa mga dalangin? Alam na. Oo, demonyo yung pag ganun. Oo, mga Digimon. Bakit nga nila ginaganon yun? Place of worship yan. So ano expected mo gagawin ng mga tao dyan? Yeah. Diba? Ano expect nila? Mag-cocaine ang mga tao para maka-jamming sila? Gago? Hindi yun ang ano. Ang ginawa dyan is pinuyat yung mga tao. Ay, yung mga pulis para talaga maging agit sila. Tingnan nyo yung mga kamay nila, ha? Nakahangad sa langit yung mga kamay. Yung mga ulo nila nakahangad. Meaning, nagdarasal yan. Pakinggan nyo, mga partners, ang nangyayari doon. Okay. Pakinggan muna natin. Alis kayo dyan! Alis kayo dyan! Sasandali lang! Tuhuan na ito ang leksyon na tunay pinagrupo ang ito mga mga. Pinaagi sa pagtuo, umihok ang gahom sa mahal. Ang atong tabang nagagikan sa atong magitong mahal. Hallelujah! As I face the raging seas, but the alcohol is one of the storm.
Mahangin na iton. Likuna ang akong mga kasing-kasing. Pagkus ka ang akong pagtuo. Kay pinaagi lamang sa pagtuo. Ihapulihok ang imong gahong. Ihapulihok ang imong pinaglaman. Miss Maharlika, Miss Sas, yung kanta nagsasabi, the anchor holds, though the ship is battered. The anchor holds, though the sails are torn. We have fallen on our knees as we face these raging seas. Yet still the anchor holds, in spite of the storm. Yan po yung pinapakinggan nilang kanta. Sa harap po ng mga pulis na gusto silang durugin. Nakikita on global broadcast, Miss Maharlika and Miss Sas. Alam mo, parang walang media nagko-cover nito, no? Alam mo na ayaw talaga nilang malaman ito ayaw cover ng wala nang international media. I'm pretty sure baka nagharang pa sila ng mga pupunta sa international media. Yeah, kasi di ba may mga international media sa Pilipinas, may mga samahan ng international media. Eh baka ito hinarang na rin ng gobyerno. Kasi ultimo nga ng mga simpleng petty crimes ay inuulat ng mainstream media, yung mga chismisa ng kapitbahay. 'Di ba? Ito big breaking news, big news. 'Di ba? Yung mga nagsampalan sa kanto inuulat nila. Pero ito wala. So, right, Sas? Super big news. Alam mo naman, Maharlika, baka nga may order. May order sa sa tabing ilog. Baka may order sa tabing ilog na huwag mo i-cover yung SMNI. Otherwise, kayo naman ang i-SMNI namin. Yun na nga. So nakita niyo to mga kababayan? What is the purpose of that fourth estate? 'Di ba? Nasandalan ng taong bayan, tagapaghatid ng balita. 'Di ba? Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, 'di ba? Yan ang kanilang mga taglines. Pero nasaan sila? Itong mga binibiktima nila, Pilipino. I mean, hindi ang issue dito, hindi lang isang tao. Yung mga simpleng mga nandukot o yung mga simpleng nagnakaw ng isang tinapay ay naka-headline.
'Di ba? Ito nga, sabi ko, ito dinudumog o inaabuso ang ating libu-libong mga kapwa Pilipino, tahimik. So malinaw po, mga kababayan, na ito po ay lahat ay orchestrated ng gobyernong bangag. Na tama ka, Sas, maaaring ito ay tinatakot din ang mga mainstream media na kapag kayo ay kinover nyo yan, ay kayo naman ang susunod. So ibig sabihin, wala nang saysay na mamuhay sa Pilipinas. 'Di ba? Wala nang saysay dahil yung mga gantong klaseng pangyayari na dapat inuulat nila, so wala silang pinagkaiba dito sa mga bangag na ito kasi umaayon sila sa kabangagan. Miss Maharlika, kasama ko dito ang aking co-reporter sa SMNI News, si partner Almar Fosuelo. Meron siya mga tanong sa inyo. Almar? Kay Miss Maharlika, gusto ko lang makuha yung opinion ninyo, ano masasabi po ninyo dito sa patuloy na kumbaga yung ini-insist talaga ni Torre kasi para lang ma-justify yung pagtatagal nila dyan sa KOJC compound, yung meron daw tunnel at kung ano pa yung patong-patong na mga kasinungalingan na nilalahad ni Torre dito sa media para lang ma-justify yun nga yung pag-sustain nila dyan sa KOJC compound. Ano masasabi po niyo dito? Ras? Alam niyo, ayun na nga yung sinabi ko, paiba-iba na si General Torre. Nasa ilalim ng lupa yung heartbeat. Bakit saan-saan kayo pumupunta? Saang ilalim ng lupa? Diba? Kaya ngayon sabi ko, no, maswerte na lang yan kung buhay pa yung mga nasa ilalim ng lupa na sinasabi niyong nakatago. No? Kasi hanapin niyo yung ventilation. Ano ba yan? Yun na nga, no? Kasi hindi natin maiwawaksi na isipin na sinadyang mag-long weekend para dito. Yeah. Alam mo yun? Ano to ganti to, Maharlika Ito ay vengeance, no? Kasi ang SMNI at ang KOJC ay talaga ito ang nanindigan matagal na laban sa administrasyong Marcos. Malamang gugurgurin nila. Gagawin silang example. Kaya nga sinasabi ko, no? Yung mga nakikidikit-dikit ngayon sa mga Marcos ngayon, itong SMNI, itong KOJC, ito yung halos lait-laitin yung sumuporta kay Marcos. Di ba? At ito yung ginagawa ngayon ng administrasyon ni Marcos. Sabihin na natin magtagumpay sila dito. Sa tingin ninyo, hindi ito gagawin sa inyo pag kayo na ang nag-criticize. At hindi malabong hindi sila mag-criticize. Maharlika, gusto rin nila gusto nila na silang maupo. Siyempre, kailangan mo libakin mo yung si Marcos. O sa tingin niyo, hindi ito mararanasan. Hindi ba? Well, baka yun ang hinihintay nila, no? Maranasan nila ito para makukuha sila ng simpatsya. Pero itong ang sinasabi ko, no? Maharlika at mga nakikinig sa atin sa KOJC members, tatagan ninyo ang inyong loob, no? Na huwag kayong magre-respond ng dahas, huwag kayong magre-respond ng violence. Pag kayo ay inaapid, dasal. At sigurihin nyo ang mga cellphones ninyo ay ready to record at dapat iba't ibang angle ang pagre-record. Dahil yan lamang ang sandata nyo sa mga sandatang dito. Tumipas din. So, yeah. Well, nakikita naman natin na ito ay lahat ay napakita ng bangag na gobyerno ang control of power. Okay? Kaya pinapakita nila na ang mga mag-criticize ay may kalalagyan. So pinapakita nila dito sa taong bayan na sila ay makapangyarihan. Ito po ay pagbibigay sa inyo ng warning sa ating mga kababayan na hindi pwede kayong magsalita. Ito ay suppression, oppression. So alam nila na wala po si Pastor Quiboloy dyan sa area na yan, dyan sa compound, pero pinipilit nilang i-justify na kunwari ito ay may nakita silang heartbeat, mayroon silang naramdamang heartbeat sa kanilang radar or something that machine na yan. So para i-take over nila
etong ano na to, etong inyong compound. At tama si Sas, ito ay vengeance. Dahil sa patuloy na, like ako, no, isa ako sa mga nagsisiwalat na meron tayong bangag na presidente. At syempre, magkatuwang tayo, SMNI, KOJC, kapag i-echo o bigay ng awareness sa taong bayan. Ito ay paghihiganti dahil siniwalat natin yung katotohanan. Hindi ko naman talaga, alam po nila na wala silang makukuha dyan sa build, hindi nila makukuha si Pastor Quiboloy dyan sa inyong property. So, dahil hindi nila makuha, ito yung ganti nila. Dipitin, baka sakali na pag nakita ni Pastor Quiboloy yung pangapi, panggigipit o panggugurgur sa bawat miyembro ay baka sakaling lumabas. So yan yung nakikita ko dito, no? Mga kapartners. So malungkot man, pero tama nga, we have to stay strong, mag-pray at hindi tayo dapat magpakita hindi natin dapat ibalik yung dahas na pinapakita nila sa atin. Saan ba't baka sakaling makonsensya yung mga yan at mapagod sila, may realize nila. Sabi ko nga, may heartbeat din yung mga yan eh. Kung may mga demonyo dyan, baka iilan lang. So we will pray so hard na sila ay magising sa katotohanan at maging kasama nila tayo sa boses ng katotohanan. At syempre, paulit-ulit po ako nananawagan sa ating mga palangga dyan na diha sa Davao, please speak out po. Panahon na para tapusin na natin itong bangag na ito. Hindi po ito ay hindi lang to pwede mangyari sa ating mga KOJC brothers and sisters. Maaari din pong mangyari sa inyo. At sa lahat naman pong mga taga Maynila, I think you have to start speaking up now. Speaking up, speaking out, so to end this diktadurya. Miss Maharlika, sa tingin mo, saan po kaya kumukuha o humuhugot ng kapal na mukha itong si Torre? Kasi yun nga, maharap pa sa media yung binobroadcast pa yung kasinungalingan niya eh. Well, humuhugot siya ng kapal ng mukha sa amo niyang diktador. Kasi lahat po na nangyayari dyan sa Davao ngayon, maibasbas po yan ni Marcos Jr. at ni Liza Tanas. Hindi po gagawa yan. Kasi kung matino yung presidente natin, kung kunyari ang presidente natin ay for the people, hindi po gagawa yung ganyan ng klaseng pagigipit, pangaharas o paglabag sa batas. Diba? You have to follow the lead. Follow your leader. So kung mabuti yung leader, hindi nila gagawin yan. Bangag po yung leader. So, ibig sabihin, dun siya humuhugot ng lakas. Kasi pinangakuan niyan, definitely na gawin mo yan, i-take over niyo yung place na possibly, di ba? Recently, pinapapasok nila yung mga Afghan nationals. So, may mga nababasa ako sa internet na possible na they will take over your place at, magiging sanctuary na ngayon ng mga foreigners na hindi natin kilala kung ito yung mga terorista kasi galing yan doon sa magulong lugar. So, it's just so sad na yung sarili nating gobyerno, sarili nating mga kapulisan ay sila ang nagtataksil sa inang bayan. Paulit-ulit sa ating mga kababayan. Paulit-ulit na they're there. Diba? Kaya tayo may Philippine National Police to serve and protect and ensure na hindi magkaroon ng crime sa mga bawat komunidad. Pero sila mismo sila mismo ang gumagawa ng crime, high crime. Pag napastangan sa lahat ng klase ng batas na, na ginagawa nila ngayon. So, ako po ay kaisa ninyo. Sabi ko nga, kami ni Sas, hindi kami natutulog. Even nasa malayong lugar kami. But our hearts are with you. Because we love you. We love our country. Diyan kami ipinanganak. Nararamdaman namin yung inyong laban. Ayaw namin kayong napapahamak. Parang bilang isang Pilipino, di ba? Para isa tayong pamilya na ayaw natin nasasaktan yung ating mga kababayan. At sana ganun yung puso ng ating mga kapulisan. Kaso sila po ay nabibrainwash o para silang mga asong julol nga sabi ko na sumusunod sa bangag na administrasyon. Sa lahat po ng mga kapulisan na nakakarinig sa akin. Imagine ninyo, ang inyong presidente ay adik sa pinagbabawal na pulburon. Ang inyong first lady ay isa ring adik sa pinagbabawal na pulburon. Maliban dyan, kidnapper, smuggler, lahat. 3 billion pesos smuggling money sa Bureau of Customs. Baka hindi nyo pa po alam ang idinalagak ng pamilyang yan sa Forbes Park, sa Alabang at sa ibang bansa. Dahan-dahan nilang tinatransport ang pera ninyo. Kasama kayo din sa mga kapulisan. Then sinusunod nyo. Sinusunod nyo na ang kanilang utos na saktan ng inyong kapwa Pilipino. Hindi na po yan makatao, mga sir, mga ma'am. Alam ko, bawat isa sa inyo may pamilya.
Unless na lang po kayo ay pusong demonyo na tagasunod nitong mga bangag na ito. So nandito kami para sana gisingin kayo, pukawin kayo. Hindi nyo ba nakikita yan? Mga tumatangis ninyong kapwa Pilipino? Tapos mas pinapairal nyo pa ang pagsunod dito sa bangag na gobyerno? So hindi kayo nararapat sa pwesto ninyo diyan. Dapat magsialisa na kayo diyan. Lisanin ninyo ang property na yan dahil wala diyan ang target ninyo. Dahil kung nandiyan ang target ninyo, for 3 days sinalugog nyo na yan. So malinaw sa sikat ng araw, malinaw sa kaisipan ng taong bayan na nandyan kayo para mang-abuso, magpakita ng pagiging adiktadorya or possibly pag-take over dyan sa private property. So, ulitin ko, hindi po kayo forever nandyan na kayo ang makapangyarihan. Sooner or later, maybe bukas makalawa, mapatalsik ang amo nyong adiktadorya. Baka lahat kayo bitayin ng taong bayan. Bilog ang mundo. Baka lahat kayo, kapag naisabatas ang bitay, baka lahat kayo mabitay kayong lahat. So pag-isip-isipan nyo yan. Dahil hindi forever yung kapangyarihan ninyo na nandiyadyaan ngayon sa panggigipit. At sabi ko nga, mga palangga, mga kababayan na mga nakakarinig sa inyo, bilang isang ipinanganak sa Pilipinas, hanggang sa huling hininga namin, kasama ang ating mga KOJC brothers and sisters, we will fight laban sa inyong pagiging diktador. At sisiguraduhin namin lahat kayo mananagot. Dahil kakampi namin ang katotohanan, kakampi namin ang Diyos. Wala kayong pakialam na tumatangis ang mga kababaihan. Diyan, hindi naman sila mapusok, hindi naman sila marahas. Bagkus kayo ang marahas. Kayo ang bumaboy sa kanilang place of worship, sa kanilang bahay. Bahay nila yan. Supposedly, nagpapahinga yung mga kabataan, mga elderly, sila. Diba? Anong ginagawa nyo? Ginugulo ninyo, mga wala kayong puso. Medyo maiba lang po ako, Miss Maharlika, dito po sa Polvoron video. Kasi kung maalala natin, itong nilabas nga itong Polvoron video noong SONA. Tapos after noon, ilang minuto lang ay biglang nagpa-press con itong si Abalos at tinakot ang taong bayan na kung sino ang mag-share ay sasampahan nila ng kaso. Pero ngayon na meron ng document, meron ka ng hawak na dokumentado na ito'y totoo nga. Anong message mo ngayon sa taong bayan tungkol dun sa, kumbaga hanggang ngayon natatakot pa rin na i-share yung video na yun? Well, wag po kayo matakot. Unang-una, kung natataan yun po, million na yan, baka nasa 100 million na yan across social media, no? Yung views na yan, kahit na manakot silang kayo, nakita nyo na lahat yan, at alam nyo na si Magag Jr. ay adiktador. Unang-una, mga kababayan, 2 pong authentication ang meron yan. Isa sa Amerika. At ako po ay tinakot, ako yung unang-una nilang tinakot. Tama ka, no, na right after, like few hours, press con nga itong sila Abalos, NBI at lahat yan sila at tinatakot na kung sino man ang mag-share ng video na ito ay kakasuhan nila. Doon po sa mga kapulisan na naririnig pa rin ba tayo sa loudspeaker natin dyan sa compound? Yes, narinig. So, doon po sa mga kapulisan, sir, kayo po ay sinasabi ninyong matapang kayo. Ako po ay tinakot ng gobyernong Bangang. Tinakot kami na kung sino ang mag-share ng video na kung saan si Marcos Jr. ay sumisinghot po ng white powdery substance ay kakasuhan nila. July 21 po yon. Ang sabi ni Dibo ay makikipag-ugnayan po sila sa Amerika para panagutin ako. Okay? At panagutin ang mag-share. Hinamon ko po sila. I was giving them 3 days to file a case against me na para sabihin na ito ay deepfake. Ito po mga sir, mga